Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Akala ko ay titigil na si Jun, pero tinuloy pa din niya ang paghila sa short at sa panloob ng asawa ko hanggang sa tuluyan na ito mahubad. Ilang segundo din tinitigan ni Jun ang harap ni Mrs. Binukas na ni Jun ang butones ng short niya at kasunod nun kaagad ang CPM na to. Pagkatapos ay mabilis niya ito hinila pababa sa sahig. Sinunod kaagad niya hinubad mabilis ni Jun ang suot niya na panloob at kitang kita mo ang pagkawala ng bagay na yun. Napatitig din ako dahil halata na mas may kakaibang laki ito kaysa sa akin. Nakapaisip ako na baka makahalata si Melissa pag ginamit ito sa kanya, pero wala na akong magagawa dahil nandun na. Inangat ni John ang magkabilang tuhod ng asawa ko at binuka ang mga hita. Lumuhod na si John sa ibabaw ng kama sa pagitan ng hita ni Melissa. Eto na, mangyayari na. Pananabik na nasabi ko habang nanonood ako sa kotse. Napaigtad si Melissa nang maramdaman ang bagay noon sa kanya. Napatingala siya at dahil bukas ang webcam ay narinig ko ang malakas na pagbulong niya. Napamulat ng mata si Melissa, kaya natigilan si Jun. Akala ko ba pupunta ka ng office? Malumanay na tanong ng asawa ko. Akala niya nga ako ang gumagawa nun sa kanya. Hindi ko naman gaano marinig ang sinagot ni Jun, pero nakita ko na tinuloy ulit niya ang mabagal na ginagawa niya sa harapan ng asawa ko. Unti-unti na din niya tinataas ang suot na sando ni Melissa hanggang sa tuluyan na nga ito matanggal. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga butok na yun, kaya naman kada orong sulong niya ay talagang tumatalbog ang bagay na yun. Pinatilikod pa ni John si Melissa at ginawa uli ang bagay na yun. Pagkatapos ay nahiga si John sa kama namin at pinuupo niya si Melissa. At naganap na nga ang mainit na mga sandali sa mga oras na yun. Pagkatapos ng sandaling yun ay nagbihis na si John. Pagkatapos ay maingat niya din binihisan huli ang asawa ko. Kumuha din siya ng tissue at pinunasan ang mga likidong yun. Akala ko ay tapos na, alis na si John, pero bigla ulit nilabas ni John ang bagay na yun sa harap niya at mabilis na gumawa ng milagro sa harapan ng asawa ko. Ilang saglit pa ay bigla niya pinagpala ng asawa ko ng kanyang bibig. Pagkatapos tuluyan ng lumabas ng kwarto si Jun, iniwan niya ang asawa ko nakakahiga sa kama. Nagpalipas pa ako ng ilang saglit bago ako umuwi sa bahay. Pagdating ko ay nakalak ng bito, kaya naman pagpasok ko ay dumiretso agad ako sa kwarto namin mag-asawa. At nakita ko nga si Melissa natulog pa rin. Lumapit ako sa kanya at tinignan ng mabuti. Hindi maglinis si Jun dahil may mga natira pa na malagkit sa buhok ng asawa ko at nakataas pa din ang panloob bantasas sa loob ng sando niya, kaya halatang halata ang mga bundok na yun. Pinukas ko naman ang bibig ng asawa ko at wala akong nakitang likido. Nalunok na lahat siguro. Sobra akong nagkaiba ng pakiramdam sa napanood ko, kaya naman hindi ko na napigilan. Mabilis ulit hinila ang mga saplot ng asawa ko at maharash ko siyang ginalaw na kinagising niya
Han, ungol niya habang mabilis ko siyang ginagawa nung akala ko tapos ka na. Dahan-dahan Han. Pag-ungol pa ni Melissa. Ako naman, parang walang narinig at tinuloy ko lang ang malakas na pag-ulong-sulong na ginagawa ko. Kinabukasan, pagkikising ko ay wala na si Melissa sa tabi ko. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko siya na nagluluto ng almusal. Good morning Han. Nakangiti bati sa akin ng asawa ko. Ibang-iba ang pagka-blooming niya ng mga umaga na yun. Iba ang ganda mong ngayon Han, pabihiro ko. Sabi sa kanya, siyempre Han, kontento ako kagabi sa ginawa mo. Ito ang malandig, sagot sa akin. Kailan mo ulit gagawin sa akin yun? Pahabol pa niya tanong sa akin. Pangiti nila ako, sabay sabi. Dadalasan ko Han. Simula noon ay madalas na kami mag-inuman ng asawa ko. Kapag lasing na siya ay dadalhin ko na siya sa kwarto. Tsaka ako naman tatawagin si Jun at yayayain mag-inom. Pagkatapos ay iiwanan sa bahay. Hindi ko alam kung nakakahalata na ba siya na sinasadya ko na ipagalaw sa kanya ang asawa ko. Siguro ay mahigit sa 10 beses na niya nagawa yun sa asawa ko. Kaya naman ay sinisigurado ko na safe si Mrs. bago ko siya pagalaw kay Jun para hindi magbuntis. Ilang buwan din ang lumipas at ilang beses ko pa nagawang gawin yun. Paggawa kay Jun ang bagay na yun. Kapit bahay namin na tambay, sa tingin ko ay nakakahalata na din si Jun na sinasadya ko siya iwan sa bahay kasama ang asawa kong nalasing dahil naging brutal na din siya makipag-usap sa akin tungkol sa asawa ko. Alam mo parang napakaswerte mo talaga dyan sa asawa mo. Malaki ang naharap. Pabiyaw niya sa akin minsan na nagiinuman ulit kami. Natawa na lang ako at sumangay at sinasakyan ko pa minsan. Ang sinasabi niya, kung ang asawa mo, kung ako asawa niya ni Melissa, araw-arawin ko yan. Sabi pa niya, o nga pare, araw-araw ko naman yan. Ginagawa sa kanya. Dati kaso, naging busy na sa trabaho at may bata na kami dito sa bahay. Sagot ko naman, sa sarap ng asawa mo, sigurado dami, nagpapantasa dyan. Mabuti na lang, walang ibang gumagawa nun sa kanya pasaring na tanong niya sa akin. Alam ko naman yan, palagi pinagtitinginan yan sa labas si Melissa. Minsan nga para na siya hinuhubaran dyan sa labas sa tingin pa lang ng mga tambay. Sabi ko naman, at kung may iba naman na gumagawa nun sa kanya, okay lang, basta wag lang siya papahuli sa akin. Dugtong na biro ko, sabay tawa namin pareho. No offense pare ha, pero ilang beses ko na din nagawa yun sa asawa mo Biglang banat. Ayun, natigilan ako nang patingin sa kanya. Sa imagination pare, sa imagination lang, sabay bawi niya. Natawa na lang kami pareho pero kinabahan ako ng sobra yung sabihin niya yun. O kumusta naman? Pabiyo, tanong ko sa ayos na ayos pare. Sobrang sarap ng nararamdaman ko. Ang galing gumilin tapos ang sarap magkala at kumain ng sausage. Alam ko, natutuwa ang sinasabi niya. Pero dinadaan niya lang sa biro na kunwari ay imagination niya lang. Pagkatapos ay magiging masaya silang dalawa. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ako na papasok. Sabi naman yun ay uubusin niya lang daw ang alak sa lamesa at uuwi na din siya. Siya na lang daw ulit ang maglak ng pito. Pumayag naman ako dahil alam ko na gagawin niya naman yun sa asawa ko. Kaya umalis na kagad ako at dumiretso sa kotse. Mabilis ko inopen ang phone ko nung connect sa kanilang computer sa kwarto namin ni Mrs. Hindi na nga nagtagal dahil nakita ko na pumasok siya sa kwarto namin mag-asawa. Habang lasing na rin pa din si Mrs. Mabilis na lang hubad ng damit si Jun. Kasunod ang mga kaloob. May babaw na ulit ito sa asawa ko. At naganap na naman ang mga bagay
inaasahan ko. Habang ginagawa niya ito, ay napamulat ang mata ni Mrs. ng mga oras na yun. Pero hindi ko alam na ibang bagay na yun ang nasa bibig niya. At nagpaputok na ulit si John. Nangyari na naman ang mainit na eksena. Ilang linggo din ang lumipas nang walang ganap dahil kinabahan natin ako na baka ikalat ni John ang kanilang pagniniit. Kaya naman ay naisipan ko na din na itigil ang ginagawa ko sa asawa ko. Pero hindi ko matiis, nahok na ako sa kapapanood sa kanya habang may ibang gumagawa sa babay ito. Sinigurado ko muna na lasing ang asawa ko bago ko tinig si John. Pare, busy ka ba? Tara, may alak dito sa bahay, inuman tayo. Bago ako pumasok, text ko sa kanya. Agad naman nag-reply si John, oo ba? Pero kung nabisita ako okay lang ba isama ko dyan? Para tatlo tayo mag-inuman. Kinabahan ako nung sobra nang hindi ko alam kung bakit, pero pumayag naman ako. Ilang minuto ang lumipas at dumating na si John kasama ang kaibigan niya. Pinakilala niya sa akin at kabilang compound lang pala ito, kaibigan niya si Arthur. Pare, kinamayan ko naman si Arthur at pinapasok sila. Malaking lalaki si Arthur. Tansya ko ay nasa 6 o mahigit pa ang height niya. May kalakihan din ang tiyan at medyo balbasarado. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.